Happy Lord's Day, mga kapatid at mga kaibigan. Kumusta po kayo? Nawa ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Kamusta ang ECQ sa inyong mga lugar? Nasanay na ba kayo o nagsasanay na sa ating bagong The New Normal? Abangan natin yan. Sa kasalukuyan, inaakala ba natin na nahinto ang ating mga paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa dahil sa pandemic na ito? Ako'y naniniwala na ang pandemic na ito ay nagsilbing training ground para sa ating lahat. Iyan man ay sa religious or sa secular activities. Alam naman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na ginagawa ng Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sa katunayan ay muling ipapaalaala sa atin ang salita ng Diyos na sa atin ay walang tinatawag na nagkataon lang, kundi sa bawat pangyayari ay personal na pinapatnubayan ng Diyos ang bawat isa, lalo na ang mga sumasampalataya sa Kanyang anak, sa ating Panginoong Hesukristo. Sa sulat sa mga Hebreo, Kabanatang 13, talatang 1 hanggang 15, ay meron pong 7 mga tagubilin na mababasa tayo na siyang tatalakayin natin ngayong umaga. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. At kumusta po kayo? Ito po ang pamagat ng ating tatalakayin ngayon, ang paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Ulitin ko po, ang paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Ito po ang mga sumusunod na tagubilin. Sa verse 1 ay sabi po dyan, continue to love each other like brothers and sisters. So yan po ay pag-ibig sa kapatid. Siguro iisipin natin, bakit naman niya itatagubilin pa yan? Normal na sa mga magkakapatid ang nag-iibigan. Tama po, pero alam naman natin na si Juan gumamit pa ng illustration. Ang ginamit niya ay si Cain. Si Cain po ay pinatay ang kanyang kapatid. So sabihin mo natin na yan ay mga magkakapatid, normal na yan ay mag-iibigan. Pero sa totoo lang po, ayon din po sa ating mga karanasan, ang mga magkakapatid ay nagkakaroon din ng hidwaan, samaan ng loob, na nauwi pa sa mga sumpaan or isinusumpa ang kapatid at itinatakwid bilang kapatid. Kaya naman napapanahon, no, ang tagubilin na ito sa atin na papanatilihin ang pag-ibig sa mga kapatid. Ang tinutukoy po dito ay mga kapatid sa pananampalataya. Pero pwede po itong mag-extend sa biological brothers and sisters. So, yan po, number 2. Dito po ay pag-ibig sa estranghero or mga taga-ibang bayan. So, normal na sa mga Pilipino, puti na lang, Pilipino tayo, ay yung hospitality. Yan po tayo kilala. Mapagpatuloy po tayo ng mga taga-ibang bayan. Kaya nga po napagsamantalahan itong ating bayang Pilipinas ng kung sino-sinong mga dayuhan. Ayan po yung nasa history. Pero ang ginamit naman dito ni Apostol Pablo na illustration ay sapagkat ang kung katulad ng nasa isip niya sila Abraham
walang malay sila na yung palang mga dayuhan ay mga anghel pala. Kaya ang ginamit niya rito na pinaka-illustration natin sa verse 2 ay sabi, sapagkat sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Aba, itong tagubili na ito mga kapatid, kung iisipin natin ay nakakatakot po ito. Sabi nga doon sa mga kanluraning bansa, doon sa kabilang panig ng mundo, never talk to stranger. Bakit? Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung anong nasa isip niya, kung anong binabalak sa iyo. Nakakatakot nga ito. Pero bakit kailangan natin itong sundin mga kapatid? Ang tagubili na ito na napapanahon naman. Tingnan po natin yung verse 6. Diyan din sa Hebrews 13. Sabi diyan, ano pat ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Sige, basahin niyo po. At ganyan po ang nakasulat. So, marapat lang na sundin po natin ang tagubili na ito, sapagkat ang nag-uutos naman ito ay ang Diyos. Sabi nga ng Panginoong Hesus, ano ba ang kinakatakutan nyo? Yung bang nakakapatay ng katawan, tapos wala na magagawa sa inyong mga kaluluwa? Matakot kayo sa nakakapatay ng katawan at may kapangyarihan pang magbulig ng kaluluwa sa impyerno. So, sa Diyos lang po tayo dapat matakot. So, ito mga tagubili na ito, bagamat mahirap, ang sabi naman doon sa verse 6, ang Diyos ang aking katulong. Tutulungan po tayo ng Panginoon. So, pangatlong tagubilin, sabi diyan, pag-ibig sa mga itinakwil na ng lipunan, or sabi diyan sa verse 3, alalahanin ninyo ang mga may tanikala gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila. Ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. So, una, pag-ibig sa kapatid. Pangalawa, pag-ibig sa estranghero. Pangatlo, pag-ibig sa mga nakabilanggo. So, yan po ang tagubilin sa atin. At ang bawat lokal na iglesia ay meron naman pong programa para sa mga nakabilanggo. Or merong specialized na mga grupo na kapananampalataya na yun na lamang po ang nagsasagawa ng pagdadalaw doon. So, pang-apat na tagubilin, Hebrews 13 verse 4, sabi diyan, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan. So, hindi naman po ibig sabihin nito ay gusot-gusot ang kobre kama o kaya ay may mga mancha. Kundi ano po yung dungis sa higaan. Ituloy lang po ang verse, sabi diyan ay sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay bawang hahatulan ng Diyos. So, anong tagubilin? Maging matapat sa iyong asawa. Hindi lang po yan mga kapatid. Maging matapat sa Diyos. Ang lalaki at ang babae ay dapat maging matapat sa Diyos. Meron pong isang klase ng katapatan ng mag-asawa na hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Ano po yan? Yan po ay ang kultura doon sa kabilang panig ng mundo. Mga kanluraning bansa, at yan ay personal ko pong na witness. Sabi nung asawang lalaki, dear, ang gusto kong makatabi mamayang sa pagtulog mamayang gabi ay yung babaeng yun. Sabi naman ng kanyang asawang babae, okay lang dear, ang gusto ko rin namang makatabi mamayang gabi ay yung lalaking yun. Tapat po sila sa isa't isa. So walang samaan ng loob, walang lihiman, pero hindi po yun ang katapatan na gusto ng Diyos. Hindi po yun ang katapatan na hinahanap ng Diyos, kundi ang maging matapat ka sa Diyos.
kayong mag-asawa ay tapat sa Diyos at hindi sa inyo-inyo lang. Alalahanin po natin na ang marriage ay tripartite agreement. Ang lalaki, ang babae, ang Diyos na nire-represent ng officiating minister. So, kung ang magiging katapatan ng mag-asawa ay labag sa kalooban ng Diyos, hindi po yan nakalulugod na paglilingkod. Okay, so tuloy natin pang limang tagubilin. Sabi diyan ay mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Yung una hanggang 4 na tagubilin ay puro pag-ibig po yun. Pag-ibig sa kapatid, sa estranghero, sa mga outcast o sa mga nakabilanggo, sa asawa. Pero pagdating po sa ikalimang tagubilin, ang sabi ay mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Sabi ni Solomon, ang salapi ay sagot sa lahat ng bagay. Sinasagot nito ang kuryente, ang tubig, ang grocery, clothing, shelter, medication, transportation, tuition, etc., etc. Kahit pa nga ang leisure and pleasure ng buhay natin ay sinasagot po ng salapi. Bakit kailangan mangilag tayo sa pag-ibig sa salapi? Sapagkat kung doon na po mapupunta o mamahalin natin ang salapi, chances are hindi na natin mamahalin ng Diyos. Hindi ka na mananalangin. Sinasagot na ng salapi ang lahat ng pangangailangan mo. Hindi mo na kailangan ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Ako lang ang ibigin nyo. Bakit? Ang salapi hanggang dito lang. Meron pang kabilang buhay. Hindi kailangan ng salapi doon. Amen? Okay. Sabi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. So napakalaking garantiya po nito sa ating mga kapatid para hindi natin sundin ang tagubilin na ito ng kasiyahan or kasiyahan sa lahat ng bagay or contentment sa mga material na bagay. Okay, pang-anim na tagubilin, sabi dito, alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Ano ba ang basihan? Sa verse 8 sabi, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Kung hindi po nagbabago ang Panginoon sa dili niya noong mga tinagubilinan niya na wala na ngayon, ay hindi rin po siya magbabago sa atin na tinagubilinan niya ngayon ng at least 7 tagubilin itong nasa Hebrews 13:1-15. So, paano ba natin sila aalalahanin? Sabi nga, bigyan natin sila ng double honor. Sabi dyan, isip-isipin natin kung paano sila namuhay at namatay at tularan natin yung kanilang pananampalataya. So, pang-anim na tagubilin ay submission to those in authority, religious man. Siyempre, nag-i-extend ito doon sa secular or sa government. So kung tayo nakakapag-submit sa ating religious or spiritual leaders, ay dapat din tayo mag-submit sa government, secular authority. Ang 7 tagubilin, sabi diyan,
Ito po ay sa verse 9 hanggang 15. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Tayo ay may isang dambana na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo, sapagkat ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugoy dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampamento. Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Ating nga siyang lapasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kanyang pagkadusta, sapagkat dito'y wala tayong bayan na namamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. So ano po itong pangpitong tagubilin? So nasa last part na po tayo. Ito po ay pagiging matatag sa katuroang Kristiyano. So ano po ba ang katuroang Kristiyano? So bago natin yan basahin, ay tingnan muna natin yung contrast. Ano ba yung sari-saring turo na patungkol sa mga pagkain, etc., etc., na pinaiilag tayo doon, no? Ito ang background ng itinuturo ni Pablo tungkol sa pagkain na hindi tayo dapat patatangay. Okay? Ang account po niyan ay nasa John chapter 6 verse 50 hanggang 68. So basahin ko po ng mabilis. Narito ang tinapay na bumababa mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay ng buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Dahil dito'y nagkaroon ng mainitang pagtatalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin, ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang, namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya ay nagtuturo sa Capernaum. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat ang pananalitang ito. Sino ang makakaunawa nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ng kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao pupunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Alam na ni Jesus, buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Dinugtong pa niya, ayan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya.
Tinanong ni Jesus ang 12, kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, niliteral material nila yung katuruan, katulad ng tinuro ni Moises, huwag kakain ng dugo, etc. etc. So, ito naman palang sinabi ng Panginoon na kainin ninyo ang aking laman, inumin ninyo ang aking dugo, ay hindi naman pala literally matter o material, kundi spiritual. So, nagkaligaw-ligaw na po sila, tumalikod sila, at kumalat na po yung katuruan na iba-iba na. Pero ito naman ang katuruang Kristiyano na dapat nating regular na isinasagawa. Sabi nga, maging matatag tayo sa katuruang Kristiyano. Ito po yung isa sa maraming katuruang Kristiyano. Sa 1 Corinthians 11 verse 23 hanggang 26, sabi ni Pablo, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito, at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ngayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang sarong at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. So, ito naman pala yun. No? Yung dugo na niliteral nila sa material o literal na dugo ay spiritual naman pala dito na sinisimbolo ng saro o yung grapes juice, at yung katawan naman ay pinapakain sa atin ng Panginoon ay hindi naman pala talaga katawan o hindi nagiging katawan na katulad ng katuruan ng transubstantiation, kundi ito'y tinapay pa rin, no? At yung grape juice ay grape juice pa rin, hindi nagbabago. Kung ano ang binili natin sa bakery at yung tinimpla nating grape juice ay yung pa rin hanggang sa inumin natin ito at kainin. So yan po yung aral na sabi maging matatag kayo bilang pangpitong tagubilin na dapat nating isagawa regularly. Kaya nga po sa tuwing binabati ko kayo ng Happy Lord's Day ay may mga pictures din po ng tinapay at saro, no? So yan po yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. So yan ay mga paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. So, para hindi natin makalimutan sa pagbubuod, ang 7 tagubilin na dapat nating isagawa sa lahat ng panahong inilalagi natin sa mundo ay ito. Hebrews 13, 1-15, pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa estranghero, pag-ibig sa mga nakabilanggo, pag-ibig o katapatan sa Diyos at sa ating mga asawa, ating mga asawa. At panglima, kasiyahan sa lahat ng bagay or contentment. Pang-anim, pagpapasakop sa authorities, religious or secular. Pang-pito, katatagan sa katuruang Kristiyano. Ang katuruang Kristiyano po ay isa na po yung Lord's Supper, no? Ito po ang paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. So mga kapatid at mga kaibigan, nawa ay napagpala tayo ng mensaheng ito hanggang sa muli. Stay safe, stay home. God bless us all.